depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Dito maraming nagkakamali. At most of the time, kung gusto mong bumalik ang ex mo, there's only one rule. One rule. Only one rule. Pero kung lalabagin mo tong rule na to, pwede naman. But there's only one rule in the table. And isang rule lang to, syempre. Dapat, kung babalik ang ex mo, huwag mong habulin. Dapat siya yung maghabol sa'yo. Yun ang pinaka-main rule ko dito. Ngayon, kung gusto mong habulin siya, pwede. Magbabalikan kayo. Pwede naman. Pwede ka naman mag-beg. Pwede ka naman magmakaawa. Pwede ka naman manikluhod para lang sa pag-ibig at pagmamahal niya. Yes, you can have that love as long as you want. But here's the thing. I just want to remind you, kung magbalikan man kayo dahil ikaw ang nakiusap, ikaw ang naghabol, ikaw ang gumawa ng paraan para magbalikan kayo, kung yun man ang kadahilanan kung ba't kayo nagbalikan, okay, it will not work in long term. Kasi, ang nangyayari lang ngayon, binibigay mo lang sa kanya ang power. Ibig sabihin, siya ang may karapatan ng relasyon. Kasi sa isang relasyon, isa lamang ang may power, isa lamang ang authorized, isa lamang ang may karapatan. Yun yung nagde-decide, yun yung alpha ng relationship. Whether you're a woman or you're a man, I don't care. Kung ikaw ang kliyente ko, kung ikaw ang subscriber ko, wala akong pake kung babae ka o lalaki ka, I want you to be the alpha of the relationship. Kasi kung ang ex mo ang alpha ng relationship, kawawa ka. Dahil lahat ng desisyon niya, kung gusto ka na niyang iwan, magagawa niya anytime. At kung magbalikan man kayo dahil nagmakaawa ka, hindi magiging stable ito at hindi magiging consistent. Dahil hindi naman siya yung nakipagbalikan. Siya yung sumira ng relasyon, pero ikaw yung nag-fix. Kung siya ang sumira ng relasyon at ikaw ang nag-fix, hindi mo ma-fix yun kasi problema niya yun, hindi mo problema yun. What you are trying to do is you are trying to compensate. Pero kapag ang ex mo ang nag-fix ng relationship, siya yung gumawa ng paraan, it will give you a more and more advantage. However, I will tell you the truth, kung ikaw ang lumapit, nagmakaawa at nag-fix ng relationship, it won't work for long term. Kung siya ang humahawak ng desisyon. Kung siya ang humahawak ng desisyon, ibig sabihin, pwede kanyang iwan anytime na gustuhin niya. That's so simple. Pero, kung susundin mo ang kaisa-isang rule ko bilang coach base, pag hindi mo hinabol ang ex mo at siya ang humabol sa'yo, that will give you a more advantage kasi ikaw ang magiging alpha, ang joker card sa'yo mapupunta, ikaw ang magkakaroon ng power at ikaw ang magkakaroon ng strength sa relationship. Kaya kung iniwan ka, bakit parang ikaw pa yung humahabol, di ba? Kasi mali yan. At sa video na to, alam ko nakaka-3 minuto na ako nagsasalita pero naririto na ang tricks at tips na sasabihin ko sa'yo. Ipapakita ko bakit dapat siya or yung ex mo dapat ang ma-pressure at hindi ikaw. Kasi pag sinunod mo to, mararamdaman ng ex mo yung pagkawala mo. Ang core problem natin, bakit ikaw yung naghahabol? Like the emotional shock after breakup, normal na maghabol ka. Or fear of losing them forever. It leads to desperate moves. Kaya yung desperation mo, kung sino ang naghahabol, siya ang natatalo. That is what we call power dynamic. Kaya kung ikaw ang naghahabol, ang power dynamic ay nasa ex mo, siya ang nagko-control ng tempo, siya nagluluto ng relasyon. At wala kang tiwala sa ex mo dahil anytime pwede niyang iniwan yung pinapakuluan niyang sinaing. At baka matutong, di ba? Baka ganun ang mangyari sa'yo. So what we need to do is i-reframe natin siya. Ngayon, ipapaliwanag ko sa'yo. Bakit ang ex mo nga ba dapat ang maghabol para lang ma-fix ang relationship? Sa experience ko in breakup reality, kapag siya ang nagsabi na gusto niyang i-fix ang relationship, dapat ma-prove niya. So, pag umatras ka, tataas ang tingin niya sa'yo. Kasi yun yung value shift. At yun yung mangyayari, yung tinatawag nating scarcity effect. The more you pull away, the more their brain asks, bakit bigla ka nawala? Bakit parang okay ka na? At kung bakit ang ex mo dapat maghabol is because of ego disruption. Ine-expect kasi ng ex mo na maghahabol ka. Pag hindi ka naghabol, makakalog sila. So what is our main strategy? Ang gagawin natin is step 1, full emotional reset. No contact pero smart, syempre.
Stop checking their social media. Zero reaction sa mga posts niya, but it depends kasi may mga kliyente akong pinapalaro ko na social media game. Step 2 is identity shift. Do something unexpected. Kailangan mong ayusin yung routine mo. You need to glow up. You need to show independence. Kasi at lagi mong tatandaan, humans chase what feels rare and progressing. Kailangan mong i-highlight ang value mo, kailangan mo ng social proof, and you need to control your availability. Kasi pag nararamdaman niya na nandyan ka lagi at lagi kang available, that will create low value pagdating sa'yo. So, isa pa sa mga bagay na dapat mong tandaan is yung psychology ng pagbabalik ng ex mo. Bumabalik ang ex natin sa 3 bagay. Una, kapag nawawalan na sila ng control. At kapag nakita nilang may pagbabago na or nararamdaman nila yung danger na papalayo ka na. Yun yung pain of loss plus nostalgia triggers reconciliation. Yun yung pinakakailangan natin in order for us to get your ex back. Kasi, eto pain of loss tsaka nostalgia triggers reconciliation ang pinaka-importante sa lahat. Kaya, huwag kang gagawa ng mga habol message, emotional dumping, or asking for closure. Huwag ka na magtanong ng closure. Obvious naman na binrake up ka, closure ka pa. Ano ba naman yan? So, hindi mo naman din kasi trabaho habulin yung taong bumitaw na sa'yo eh. Pero meron pa rin paraan para baligtarin natin ang laro. At doon, ikaw mismo yung magiging main target niya para habulin. Kumbaga, papaliktarin talaga natin at papalitan natin ang laro. So, this is how it works. And I hope na maging comfortable ka dahil ang ending nito, ipapano contact rule din naman kita. Pero depende siya sa sitwasyon. As I said, depende siya sa sitwasyon. May mga times na, ang gulo, no? Give us a message sa Philippine Dating Coach in order for you to learn more. Message mo ako sa Facebook ko for, phone call coaching. So, thanks for watching.